Isa si Carly sa mga mag-aaral na nabigyan ng oportunidad upang maobserbahan ang mga marine cryptobiota sa ginawang hands-on arms educational outreach program sa Sablayan Occidental, Mindoro nitong June 1. Ang pinakagusto ko po is sea urchin and jellyfish. Dahil po meron po silang mga unique na katangian. At sea urchin po ay nag-carry ng masarap na delicacies pero it can also be dangerous at one point. At ang jellyfish po ay may isang natatanging katangian na wala po silang buto kaya po nila maggalaw kahit wala po sila sa tubig. Bahagi ito ng pagtatapos ng pagdiriwang ng Month of the Ocean at Reef Awareness Day. Katuwang dito ang Department of Environment and Natural Resources, Biodiversity Management Bureau, Coastal and Marine Division, katuwang ang Protected Area Management Office ng Apo Reef Natural Park at iba pang grupo. Ang cryptobiota ay ang mga maliliit na organismo sa ilalim ng dagat na nakolekta ng Autonomous Reef Monitoring System o ARMS. Ang Autonomous Reef Monitoring Structure ay inilagay sa Apo Reef Natural Park noong taong 2017. So ito ay parte ng Comprehensive Resource Monitoring in Apo Reef Natural Park kung saan ang lahat ng biodiversity na makikita dito ay in-inventory at nagkaroon ng data. So kasama dito ang mga cryptobiota na yun naman yung inaasahan natin na makuhang data ngayon sa mga ARMS na hinango sa Apo Reef. Sa pamamagitan din ng ARMS na to, nabibigyan natin ng pagkakataon ang mga ibang tao katulad ng mga estudyante na ating participants ngayon na makita or magkaroon sila ng idea kung ano ba yung mga cryptobiota na makikita sa loob ng Apo Reef Natural Park. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng first-hand learning experience ang mga batang mag-aaral upang mapukaw ang kanilang interes sa marine life. Napakahalaga po na ilapit natin ang marine science, lalong-lalo na sa mga batang mag-aaral. Ito po ay dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, ngunit hindi po ganon karami ang kaalaman natin kumpara sa mga tinuturo po sa mga terrestrial na mga ecosystems sa earth science para sa mga batang mag-aaral. Kung kaya naman, dapat po ay paramihin pa natin ang mga subjects na tinuturo na related sa marine science dahil po napakayaman po ng ating tubig dagat. Napakalaking bagay po ang palagay kong maitutulong ng gawaing ito para sa aming mga mag-aaral. Ang gawaing ito ay isang exposure sa kanila para mas maunawaan po nila kung ano yung tinatawag na marine biodiversity. Kapag naintindihan nila ito at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman, mas magkakaroon sila ng interes tungkol sa bagay na ito at ito yung magiging dahilan upang mas pahalagahan po nila ang marine biodiversity conservation. Nagbahagi naman ng ilang mga bata ng kanilang mga natutuhan. Natutunan ko po ng mga iba't ibang species at kung paano po sila pinapahalagahan. Ang natutunan ko po sa Web of Life ay pag nawala po ang isa, delikado po ang pagkabuhay na. Ayon naman sa DENR, mahalagang malaman ng mga bata ang importansya at kalagayan ng yamang dagat sa Pilipinas. Ang Pilipinas po kasi ay isa sa mga bansa na napapabilang sa Coral Triangle Region. So isa itong geographic region sa buong mundo. Ito yung pinakamayaman in terms of marine biodiversity. At yung center of marine shorefish biodiversity ay nasa Pilipinas din. So isa yun sa mga mahalagang malaman ng mga bata na tinataglay ng biodiversity ng Pilipinas. However, yung Philippines din ay isa sa mga biodiversity hotspots. So, maraming threats and problems yung ina-experience ng biodiversity ng Philippines, both terrestrial and sa coastal and marine areas. Dahil nga isa tayo sa 17 mega-diverse countries sa buong mundo, mainit din yung mata ng mga tao, mga illegalista na magkaroon ng mga illegal activities dito sa Pilipinas. Napakaraming endemic species din yung matatagpuan sa Pilipinas. In terms of level of endemism, the Philippines house 2/3 of the world's species. Ilan lamang po yun sa mga dapat na malaman ng mga estudyante po natin at hindi lamang mga estudyante but ng mga buong Pilipino din po. Bukod sa educational outreach activity,
pangunahing ginagamit ng ARMS o ang tinatawag din na reef hotels sa pag-monitor ng epekto ng ocean acidification sa marine biodiversity ng Apo Reef Natural Park. Ang mga reef hotel na ito ay nagsisilbing passive collector ng marine cryptofauna. Kapag ka po ang data ng ARMS ay na-process na at nalaman na natin kung ano ba ang iba't ibang mga buhay ilang or ano ba yung mga cryptobiota na makikita natin kay Apo Reef, mas magkakaroon tayo ng maraming rason upang pangalagaan at protektahan natin. Mas magkakaroon tayo ng mas magandang management strategy, pagprotekta at pag-conserve sa Apo Reef Natural Park. Madalas kasi nakikita lang ng mga tao yung mga malalaking isda lang, mga coral reefs, pero hindi nila masyadong na-appreciate yung mga mas maliliit pa o yung tinatawag nating marine cryptobiota or cryptobionts. Ito yung mga maliliit na organism na hindi masyadong nakikita ng mga mata ng tao. Malaki yung role nitong mga maliliit na organismo na to sa food chain at food web na nagpapanatili ng stability or biodiversity sa coastal and marine areas po. Muli namang nanawagan ng DENR sa mga lokal na komunidad na suportahan at protektahan ang mga legislated marine protected areas. Kailangan po nilang maintindihan na limited po itong resources na to and mahirap siyang i-maintain kung patuloy yung illegal fishing activities natin. Kailangan mag-practice tayo ng sustainable fishing activity. Promote and supportahan natin yung mga pagmamanage ng mga marine protected areas. Hindi lamang ng legislated marine protected areas on the national level, but yung locally managed marine protected areas, protektahan din natin areas. Kasi etong mga areas na to, ine-ensure nila yung present and future generations ay may makakatikim ng mga coastal and marine resource na makakain sa araw-araw. Panawagan naman ng batang si Carlais, Stop littering or plant more trees or stop dynamite fishing and because that is one of our ocean's problems. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.